Detalye sa pag-deport at pag-blacklist kay Lee O'Brien. Nasaksihan ng publiko ang masalimuot na kinahantungan ng pagsasama ni Pokwang at ng dating live-in partner na si Lee O'Brien, kung saan ay nauwi ito sa pagsasampa ng kaso. At kamakailan lang ay na-deport at na-blacklist na si Lee O'Brien. Matatandaan na noong June 13, 2023 nang maghain si Pokwang ng deportation complaint at cancellation of visa laban kay Lee sa Bureau of Immigration. Ayon pa sa kampo ni Pokwang, tourist visa ang ginagamit ni Lee habang nagtatrabaho dito sa bansa sa lumipas na 8 taon. Pero hindi basta nagpatalo at nagpasindak si Lee dahil sa halip na lisanin ang Pilipinas noong June 26, 2023 ay naghain siya ng counter affidavit laban sa deportation case sa kanya. Umapila pa siya sa Bureau of Immigration na sana'y maging patas daw ang ahensya sa pagsusuri at paghahatol sa kanyang deportation at visa cancellation cases at huwag tingnan ang kasikatan ni Pokwang para pumanig rito ang kaso. Sa kabila nito ay sinabi ni Lee na mananatili pa rin daw ang respeto niya kay Pokwang at ang nais lamang daw ay ang proteksyon at kapakanan ng anak nilang si Malia. Matapos ang ilang buwang pagsusuri, kinatigan ng Bureau of Immigration ang petisyon ni Pokwang. Sa inilabas na 8 pahinang resolusyon ng ahensya noong December 12, 2023, iniutos na ipa-deport na si Lee. Bukod pa rito, kabilang din si Lee sa nasa blacklist ng government agency dahil sa violation ng kanyang work visa, cancellation ng kanyang pre-arranged employment visa at ang pag-issue ng warrant of deportation laban sa kanya. Binanggit din sa resolusyon na nilabag ni Lee ang terms and conditions sa pananatili niya sa Pilipinas dahil sa active involvement niya sa pelikula, TV programs at theater industry mula 2016 hanggang 2023. Samantala, kabilang sa mga reklamo laban kay Lee ay financial abuse, intimidation at abandonment sa kanilang anak ni Pokwang. Sa isang press statement, sinabi ng abogado ni Pokwang na ang kaso laban kay Lee ay laban ng mga Pilipino kontra sa abusadong dayuhan sa sariling bayan. Dapat raw na managot ito dahil ang paulit-ulit na pagpaparenew nito ng kanyang tourist visa ay itinuturing na pandaraya at malilinlang na paglalahad ng mga katotohanan, samantalang ang work engagements ni Lee ay paglabag sa mga limitasyon sa ilalim ng kanyang pag-amin bilang isang non-immigrant. Ang pagkapanalo sa kaso ay labis na ikinatuwa naman ni Pokwang at sinabing nakamit niya at ng anak ang hustisya. Ngunit ang kanyang pagsasaya ay napalitan ng galit na mapag-alamang hindi pa din napapaalis ng Pilipinas si Lee. Sa kanyang pagkikipagsagutan sa bashers sa Instagram noong January 22, 2024, sinabi ni Pokwang na tila may padrino ang dating kinakasama. Ang pagpaparinig niyang ito ay mukha namang nakarating sa ilang opisyalis ng Bureau of Immigration. Sa pamamagitan ng Instagram post niya noong January 27, 2024, humingi ng dispensa si Pokwang sa lahat ng nasaktan sa kanyang naging paratang. Naghain man ng motion for reconsideration si Lee tungkol sa desisyon ng BI, nananalig si Pokwang sa kanya pa rin papanig ang desisyon ng ahensya. Napag-alaman din daw niyang nagpasa si Lee ng motion for voluntary deportation sa BI upang umalis na siya ng Pilipinas. Pero wala umano siyang kopya ng dokumento. Kasunod nito, humingi na paumanhin si Pokwang sa kanyang mga nasabi. Sa huli, nakuha ni Pokwang ang panalo dahil noon ngang April 8, 2024, natuloy na ang deportation ng Bureau of Immigration kay Lee. Pero nito lamang April 11, inilabas sa naturang ahensya ng gobyerno ang balita. Kalakip ng pahayag ng BI ang larawan ni Lee habang papasakay sa eroplano na magdadala sa kanya sa San Francisco, California. Kinumpirma ni BI Commissioner Norman Tansinko na nagtagumpay silang ipa-deport si Lee matapos makumpirmang wala itong ibang kinakaharap na kaso sa bansa. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang Bureau of Immigration tungkol sa pagpapaalis nila kay Lee na hindi na maaaring makabalik sa Pilipinas. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!